Ngayon po mga kapatid, tungayan po natin ang ika-6 na wika ng ating Panginoon habang siya'y nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ito po'y matatagpuan natin sa John chapter 19 verse 30. Ang sabi po dito, nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na, at inuyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Ang sabi ng ating Panginoon, naganap na. Sa salitang English, it is finished. No, sa Grego, tetelestai. No, tetelestai. Alam niyo po, ang mensahe na ito ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, no, ay yung tetelestai, madalas daw po itong ginagamit ng mga mangangalakal, no, na naghahanap buhay, parang ganon, o nangangalakal. Kapag ka nabayaran na niya ang lahat ng kanyang mga pagkakautang, o natapos na, ang sasabihin ng mangangalakal ay tetelestai, ibig sabihin na bayaran na niya ang lahat ng kanyang mga bayarin, lahat ng kanyang pagkakautang. Sasabihin ng mga mangangalakal, tetelestai. Ginagamit rin daw yung salitang tetelestai ng mga taong nakautang. No, kapag nabayaran na ng taong nakautang, yung lahat ng kanyang pagkakautang, sasabihin po nung pinag-utangan ay tetelestai, ibig sabihin nabayaran na nung taong umutang ang lahat ng kanyang mga pagkakautang. Ito rin daw tetelestai ay ginagamit ng mga pintor habang siya ay nagpipinta. No, pag natapos niya yung obra maestra niya, ay sasabihin ng pintor, tetelestai, ibig sabihin na tapos na ang pagguhit, no, ng larawan, parang ganon. Siya sasabihin ng pintor, natapos na ang pagguhit ng larawan. No? Ito rin daw ay ginagamit ng mga saserdote. Kapag nagpunta ang mga tao noon sa templo at nagdala ng handog sa ating Panginoon, sinusuri po kasi nila yung daladalang handog. Tinitingnan po ng mga saserdote kung ito pong hayop na daladala ay may kapintasan o wala. At kapag ka nakitang walang kapintasan ang daladalang handog na hayop sa harapan ng ating Panginoon, ay sasabihin ng saserdote, tetelestai, ibig sabihin walang kapintasan o nasumpungang walang kapintasan yung handog na hayop na daladala ng isang taong maghahandog sa ating Panginoon. Kaya sasabihin ng saserdote, tetelestai. Ito rin daw ay gamit-gamit ng mga nakikidigmang general. Kapag ka nanalo yung general at nagapi niya ang isang lugar na kung saan doon yung digmaan, no po. Ang gagawin po ng general, kukuha po yan ng puting kabayo at sasakay po siya doon, at habang pumaparada ang general na kumakaway sa mga taong nag-iintay sa kanya dahil siya ay nagtagumpay, na nasa unahan niya ang mga kawal, sumisigaw ang mga kawal, sumisigaw rin ang general ng tetelestai, at nasa likod niya po yung mga bihag na nakuha niya dun sa kanilang digmaan. No po, sumisigaw yung general ng tetelestai, ibig sabihin ay tapos na ang digmaan. At ito ay sigaw ng pagtatagumpay. Mga kapatid, sabi ko nga po, sigaw ito ng pagtatagumpay. Kaya ginagamit po ito ng mga general na nakidigma. Tetelestai, ibig sabihin tapos na ang digmaan. Mga kapatid, ito ay winika rin ng ating Panginoon habang siya'y nakabayubay sa krus. Tetelestai, naganap na, it is finished, sigaw ng pagtatagumpay. Marahil takang-taka si Satanas at ang kanyang mga kampon, bakit sigaw ng pagtatagumpay ang lumabas sa bibig ng ating Panginoon, samantalang tila nagapi nila ang ating Panginoon dahil naipako nila sa krus at mamamatay ang ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Tila talo ang Panginoon, pero nagulat marahil si Satanas at ang kanyang mga kampon. Bakit tetelestai ang lumabas sa bibig ng ating Panginoon, na sabi ko nga po, ito ay sigaw ng pagtatagumpay, no? Sigaw ng pagtatagumpay. Mga kapatid, tayong mga mananampalataya ng ating Panginoon, alam na alam po natin kung ano talaga yung laman ng salita na ito ng ating Panginoon na naganap na, it is finished.
tetelestai, kasi tayo pong mga mananampalataya ay tumanggap ng kapatawaran mula sa ating Panginoon. Mga kapatid, yan po ang ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Habang siya'y nakabayubay sa krus, lumabas sa kanyang bibig, tetelestai, ibig sabihin nun, bayad na po ang ating mga pagkakautang, ang ating mga pagkakasala, no? Binayaran na ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Tapos na ang pagkakaalipin ng tao sa kamay ni Satanas. Kapag kinilala ng tao ang ating Panginoon bilang Panginoon na tagapagligtas, yung salitang tetelestai, gagana dun sa taong tumanggap ng kaligtasan mula sa ating Panginoon, dahil binayaran na ng ating Panginoon ang pagkakasala ng bawat isa sa atin. Tetelestai, nagtagumpay ang ating Panginoon laban kay Satanas sa pangil o sa kamandag na daladala ng kasalanan. Nagtagumpay ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagkapako sa krus at sa pamamagitan ng dugo na dumaloy sa katawan ng ating Panginoon, na bayaran na, mga kapatid, ang ating mga pagkakasala. Sigaw ng pagtatagumpay, hindi nagapi ni Satanas ang ating Panginoon, sa halip siya'y nagtagumpay. Nagtagumpay ang ating Panginoon sa laban sa kasalanan na ginawa na pinasya ng tao na makamit niya. Kaya pumasok ang kamatayan sa bawat isa sa atin, pumasok ang bunga ng kasalanan, at na tayo'y naging bihag ng ating Panginoon, na tayo'y naging bihag ni Satanas sa pamamagitan ng kasalanan. Ngayon, dahil sa krus, dahil sa pagkapako ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, dahil sa dugo na dumaloy sa katawan ng ating Panginoon, nalinis na po ang ating mga pagkakasala. Kaya hindi pagkatalo ang sigaw ng Panginoon, kundi ito'y sigaw ng katagumpayan na ganap na. It is finished. Wala nang dapat alalahanin ang mga taong tatanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Bakit? Pinagtagumpayan na ng ating Panginoon ang bunga ng kasalanan, ang kamatayan. Mga kapatid, ang Panginoon na ang namatay, ang Panginoon na ang nagbayad. Sigaw ito ng katagumpayan na nakamit ng ating Panginoon at ibinibigay niya sa sino mang tao na tatanggap sa Kanya bilang Panginoon na tagapagligtas. Tapos na ang lahat, mga kapatid. Tinapos na ng ating Panginoon lahat sa krus ng Kalbaryo. Kaya't sino mang kikilala sa Kanya bilang Panginoon na tagapagligtas, makakamit niya ang buhay na walang hanggan, sapagkat ang lahat ng bagay na ito tinapos na ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kapatid, ang kasalanan mo, ang kasalanan ko, binayaran na ng ating Panginoon. Dati tayong mga alipin ni Satanas, ngayon pinalaya na tayo ng ating Panginoon sa kamay ni Satanas at sa kamandag na daladala ng kasalanan na dulot dulot ng ating pagpapasya na gawin ang pagkakasalang ito. Kapatid, nang tanggapin natin si Kristo, tinapos ng lahat ng ating Panginoon. Kapatid, sabi ko nga, ito ay wika ng pagtatagumpay. Akala ni Satanas, nagapi niya ang ating Panginoon. Ngunit ang totoo, nagtagumpay ang ating Panginoon nang siya ay napako sa krus, dahil tumulo ang dugo ng ating Panginoon mula sa kanyang mga sugat. At ang maganda pa nito, mga kapatid, ang sabi doon, dahil sa kanyang mga latay, ang ating mga karamdamay nagsigaling. Mga kapatid, lahat ng benepisyo ng pagkapako ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, ibinigay niya para sa atin na nagkasala, para sa atin na tumalikod sa ating Panginoon. Ngunit dahil nagpasya, kapag tayo ay nagpasya, natanggapin siya bilang Panginoon tagapagligtas, ibinibigay ng Panginoon ang katagumpayang ito sa sino mang tao na tatanggap sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas. Mga kapatid, pinagtagumpay na tayo rin ng ating Panginoon sa kamay ni Satanas. Ibinalik ng Panginoon yung otoridad na ninakaw ni Satanas sa pamamagitan ng kasalanan. Ibinalik muli ng ating Panginoon
sa taong tatanggap sa Kanya. Sabi ko nga, yung authority. Kapatid, nagtagumpay na ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Tetelestai. No, sabi ng Panginoon, tetelestai. Natapos na. Natapos na lahat. Wala na tayong dapat alalanin. Dahil lahat ng bagay o lahat ng bunga ng pagkakasala, tinapos na, binayaran ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Tetelestai. Ito po ang ika-6 na wika ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo habang siya po ay nakabayubay. Mga kapatid, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. God bless you po mga kapatid. Bye-bye po.